Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ay ang magbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang likhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa hilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, "Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan, pagkat bukas ang iyong palad. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Natatakot mga matay, kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik.
Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay mamanalito. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakakapagparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang mga may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya ay tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" Tugon ni Jesus, "Hindi ba ninyo alam na hindi nakakapagparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At pagkatapos ay idudumi." Sa pagsabi nito'y para nang pinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa ibang dako ng bansa at sa mga kapilya ho na sakop ng ating parokya, magandang umaga. Mga kapatid, habang pinabasa ko po ang mabuting balita kahapon, ako ay natutuwa sapagkat klarong-klaro ho ang paliwanag ni Jesus. Hindi niya lamang sinabi na hindi ang pumapasok ang nakakapagpakasala sa atin, kundi ang lumalabas sa atin. Ipinaliwanag pa ni Jesus at hayagang sinabi na maaari pa lang nating kanin ang lahat ng pagkain. Sapagkat sabi niya, ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Mga kapatid, ito ho ang paunawa sa atin ng Diyos ngayong araw na ito.
Dalawang mahalagang bagay po ang sinasabi niya. Una, let us clear our mind. Linisin natin ang ating mga isipan. Tanggalin natin ang kung anuman ang iniisip nating mga masasama. Sapagkat sa pag-iisip natin ng masama, yan din ang nag-uudyok sa atin upang sabihin ang kung anumang masama para sa iba. Sa paglilinis natin ng ating mga isipan, kailangan nating lagyan ng positibong pamamaraan kung paano tayo makakapagsabi ng mabuti sa ating kapwa. Unang kailangan nating gawin, tanggalin ang kung anuman ang kapangyarihan na nasa atin. Laging isipin, tayo ay pantay-pantay. Sapagkat kung iniisip natin lagi na tayo ay mas makapangyarihan kaysa sa iba, yun kung minsan ang nagdadala sa atin upang alipustain ang mas nakakababa para sa atin. Let us clear our mind that we are equal in the eyes of God. Nang sa ganon, maiwasan natin ang kung anuman ang masasabi natin sa ating kapwa. At maunawaan natin at mas pahalagahan ang pagmamahal sa kanila. Tayo, mga tao, tayo mga Pilipino, alam natin kung ano ang tama at mali. Marami tayong pinag-aralan. Minsan matataas pa ang ating mga tinapos. Pero kung minsan, hindi natin ginagamit ang ating mga tinapos sa buhay. Basta na lamang tayo makapagsalita. Naakala natin tayo na ang Diyos. Hindi natin iniisip kung paanong tatanggapin ng ating sinasabihan ang kung anuman ang masasamang isasalita natin. Kung sila ba ay masasaktan o hindi. Kung magiging maayos ba ang kanilang pagtanggap o hindi. Kaya mga kapatid, si Jesus na mismo ang nangungusap sa atin. Hindi ang pumapasok, kundi ang lumalabas sa atin ang nagpapakasala sa atin. Kaya una nating i-clear ay ang ating mga isipan. Tanggalin ang kung anuman ang alam nating magdudulot sa atin ng pagkakasala. Pangalawa, let us clear our hearts. Sabi nga, the abundance of the heart, the mouth speak. Kung ano ang nilalaman ng puso, ay siya ring nagiging bukang bibig natin. Kaya tingnan ninyo, kapag galit kayo, anong kadalasan nangyayari kapag may mga taong kumakausap sa inyo, kumakausap sa atin? Kapag galit tayo, galit na rin tayo sa lahat. Hindi na natin iniisip na hindi naman iyan ang ating kagalit. Hindi na natin iniisip na paano kaya masasaktan ko siya kapag idinamay ko rin siya sa aking galit. Kaya kinakailangan i-tame natin ang ating sarili kapag ganon ang nangyayari sa atin. Anong ating gagawin? Maghanap tayo ng outlet sa buhay. Kapag alam natin na tayo ay naiinis, nayayamot, huwag lang basta magsalita na lamang. Huwag lang bastang magbanggit ng kung anong mga salita sapagkat hindi natin alam. May mga nasasaktan tayo.
Hindi natin kuminsan nalalaman na yun na pala ang nagdudulot sa atin ng pagkakasala. Ang mga nailalabas nating mga salita. Sabi ko nga, ang kinakailangan natin, maghanap tayo ng outlet upang i-divert ang ating sarili para sa positibong pamamaraan. Halimbawa na lamang, kapag tayo'y galit, pwede mong i-divert ang iyong sarili sa paggawa ng mabuti sa paglilinis. Pwede mong i-divert ang iyong sarili sa paggawa ng mabuti sa kung anumang mga bagay na pwedeng gawin sa iyong buhay, sa trabaho, sa bahay. Nang sa ganun, maiwasan ang pagkakasala. Mga kapatid, tinuturo sa atin ni Jesus sa mabuting balita ngayon kung paanong hindi tayo magkasala sa pamamagitan ng ating mga salita. Dalawang mahalagang bagay is to clear our mind. Tanggalin sa ating isipan ang kung anuman ang mga bagay na alam natin na magdudulot sa atin ng kasalanan. Pangalawa, let's clear our hearts. Tanggalin ang mga inis, ang mga yamot, at kung anuman ang magbubugso sa atin, sa ating damdamin, upang hindi tayo magalit sa ating kapwa, na nagiging daan upang tayo ay magkasala. Laging isipin na mahal natin ang bawat isa. Pangibabawin ang pagmamahal. Love over emotion. Nang sa ganon, unti-unti nating makita, unti-unti nating mararamdaman ang kung anuman ang sinasabi ni Jesus na tayo dapat ay nalalayo sa kasalanan. Sapagkat hindi ang pumapasok, kundi ang lumalabas sa atin, ang nagdudulot sa atin upang tayo ay magkasala. Clear our mind and clear our hearts so that we can follow Christ faithfully. Uli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito at walang pag-alinlangang pagsasabuhay ng ating relihiyon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating simbahan, naway laging mapanibago at dalisayin ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tayong lahat naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal kaysa pawang mga pampalubag na loob na salita lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga puso naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa upang sumamba tayong lahat sa Espiritu at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang mga may sakit at naghihingalo naway makatagpo ng kaginhawahan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makasama sa kalipunan ng tunay na pagsamba sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Makalangit na Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso upang hindi kami mawalay sa aming mitiing mahalin ka ng higit sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo
na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sapagkat inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ang aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mo pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinababago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanal. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung manarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, naming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nang may kababaan ng loob, itaas natin sa Diyos na mapagmahal ang ating lahat ng mga kahilingan sa panalangin itunuro niya sa atin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Magpasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan para ng pagpapatawad namin sa nagkakasalan sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa puso at ilagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong nanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkat inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami nilob mong makapakinabang kaisa ni Kristo. Kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkat ang San Jose